umaga po. Hindi na kayo nabalaho. Nakikita mo na nga eh. Nagtatanong ka pa. Ignorante. Dado? Tatanong ko eh. Kayo sana ang bahala magpapamansin sa akin sa Pervin ko. Marapat. Oscar, marapat po. At wala po kayong dapat na alalahanin, Miss Calderon. Paano mo nalaman ang pangalan? Meron po ba namang hindi makakakilala sa kaisa-isang anak ni Don Ambrosio, Doña Consuelo? Siya nga pala. Siya ang aking pinsang si Delia na taga Maynila. Mabuti po naman. Oscar Marapat. Kayo ba isang gulo? Kung ganyan eh, kayo marahil ang maestro ni Arturo sa paaralang bayan. Yung po bang anak ni Mambano? Kung nga po. Pagpaumanhin sana ninyo ang aking pagpapita. Alam ninyo eh, madalas kayo ibalita sa akin ni Arturo eh. Kung maganda po naman ang balita eh, maaaring totoo. Ngunit kung masama naman eh, maaaring hindi. Ano yan? Hindi kaya mabuting bumba mo na tayo parang pangutungod niya? Aba eh, huwag na, baka pa kayo maputikan. Hayaan nyo't susubukan kung ito na. Aba eh, baka ikaw naman ang maputikan. Kagayon na eh, tuturing sa matikan. Oh, pantarin mo! Maganda ang ating pamangkin. Arturo, kumusta? Mabuti po. Maligayang pagdating si Marita. Salamat. Kumusta ang tatay mo? Wala po. Wala? Siguro napunta sa bukid at nagbisita, no? Wala na po siya dito. Bakit ka pa? Hindi na ba si Mambano ang katiwala natin ngayon? Hindi na. Si Victor na. Sino Victor? Yung dating puno ng ating mga tanod? Yung mestizo? Yun na nga. Pero bakit? Ano nangyari kay Mambano? Dahil sa... Pinatay po ni Mang Victor. Yung pong katotohanan. Arturo! Papa, pabayaan mo nga siya magsalita. Ano yung sinasabi mo, Arturo? Nakita po ni Tatang sila Mang Victor nagnanakaw sa bodega. Ganya't nag-away sila. At nataga ni Tatang si Mang Victor sa kamay. At ang ginawa ng Victor ay pinatay si Tatang upang mapagtakpan ang ginawa nila. Matigil ka! Tiraso! Alam ninyo, ganito ang tunay na nangyari. Yan pala si Mano, may lihim na galit sa akin. Isang gabi, siya'y naglasing. At inabangan ako sa tapat ng bodega. Mabuti na lamang at natiktikan siya ni Victor. At siya'y hinadlangan. Ang ginawa ni Mano, tinaga niya si Victor. Tinamahan sa kamay. Naturalmente, upang ipagtanggol ang sarili, pinalis siya ni Victor. Yesus la pura verdad. Huwag po kayo maniwala, senyorita. Yan po'y gawa-gawa lamang ni Mang Victor. Kaya ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na huwag mo nang uulitin ang mga kabalbalan niyan? Tandaan mo, pag muli ko pang narinig ang mga palalayasin kita dito! Hindi! Alam, sulong sa kusina! De hallelujah! Pero Papa, hindi ako makapaniwalang magagawa ni Mambano. Siya'y mabuti at mabait na tao. Manakay ang Victor na yan.
Nakakamali kayo. Si Victor ay tapat sa atin. Sa katunayan ay kinakailangan niyang gumamit ng guwantes habang panahon upang matakpan ang kapisalan ng kanyang kamay. At alam niyo sabi, na ang guwantes na yon ay buong karangalan niyang isusuot habang siya nabubuhay. Sapagkat yun daw ang tanda ng kanyang katapatan sa atin. At gusto, sumboy na hombre. Dito, Victor! Ano po siya, Silmo? Magaling. Magno! Ang latigo! Ito niyo ako! Ano na ba ako pala? ¿Qué pasa? Anong kaguluhan ito? ¿Qué pasa, Victor? Ano nangyayari dito? Siya po, Sen Salvo. Kung walang po. Victor! Arturo! Pero, Patro, ang taong ito ay kinakailangan supilin upang masugpo ang kanilang paglaban sa iyong kapangyarihan. Huwag kayong maniwala sa kanya, Don Ambrosio. Kami hindi nagkakaslamat sa inyo. Ang tinutukom namin ay ang kanyang pamayakan. Ang turing kami ay parang alipin. Tapos, noong nabubuhay si Pampano, kailanman, ang konting nagiging hati namin, nagiging ani dito sa asyenda, ay timi kinukunan ng porsyento. Tulad ng ginagawa mo sa amin ngayon. Aba, dumating na pala si Senyorita Lila. Oh, kanina. Ibang hayop niya sa pinagtatagoy. Ngayon marahil nakita mo naman pumasok dito na walang pahintulot. Kilala ko po ang taong niya. Senyorita. Siya po si Marata. Isang guro dito sa bayan. Nabalita sa pagiging pakialamero. Papa, siya ang taong sinasabi ko sa'yo kumunong sa pagtulak ng ating kotse. Kay guro siya, kung sino pa man. Wala siyang karapatang pumasok dito. Ba't yun? Subalit, nang ako'y takbo ni Arturo sa eskwelahan at sinabi, meron kayong pinahirap ng isang kasama. Ay inangking ko ng karapatan ko ang pumasok dito. Sapagkat itinuturing kong tungkulin ko ang ipagtanggol ang kapihan ng isang tao, inaari ninyo tulad sa isang hayop. At siya'y baling hayop! Matapos na mabigyan ko na ikabubuhay, siya pa ngayon na namumuno sa aking mga kasama kung magkakasanlangan sa akin! Hindi po totoo yan. Yung po'y gawa-gawa lamang naman, Victor. Pagkat nalalaman niya na si Anselmo ay kabilang sa mga taong nakakaalam na pinatay niya si Tatang. Tigil ka! Kanina lamang sinabi ko siyang huwag mo nang pagsasabi mga ko. Ngayon, inuulit mo na naman! Pati ka pa naman dala sa mesong yan! Hala, lumayas ka! Hindi na kasi kailangan dito! Kawawa naman si Arturo. Dito na siya isinilang at parang kabilang na siya sa ating pamilya. Kaya, Lumayas ka! Miss Calderon, huwag po kayo mag-alala. Si Arturo ay hindi ko po babayaan. Siya ay aking kukupin na ituturing kong parang tunay. Lilia! maraming salamat. ng aking pusong nagmamahal. Ikaw ang laging gabi at araw. Aking diya. Sana'y lingayin
Hindi ko pa alam ang karugtong eh. Bakit hindi mo patapusin? Sapagkat hindi ko pa alam ang kahinat na ng aking pamilya. At ang tanging makapagtatapos nito ay ang babaeng aking pinag-uukulan ng awiting niya. Manalig ka. Manalig ka, sinta. Puso sa'yo lang. Puso ko'y sa'yo Diyan! Saan ka nagaling? Wala. Namasyal. Namasyal? O nakipagtagpo ka na naman at may gutom na si Oscar Marapat. Oscar Marapat. Siya ay hindi sapagkat siya ay isang Maginoo. At kung siya may maralit ay hindi siya patay gutom. Basta! Dapat mong malaman na ang pangalan tinataglay mo ay siyang pinakamaharlika sa lalawigan nito. Hindi ka na nahihiyang makipag-usap sa isang hampas lupang katulad niya! Bakit, Papa? Dahil basta tayo naging mayaman at siya'y mahirap, ay may karapatan na tayong yurakan ang kanyang pagkatao gayong wala naman siyang ginagawang masama sa atin? Escúchame! Basta't simula ngayon, ayoko mabalitaan o makita na nakikipag-usap ka sa hayop na yun. Sapagkat niyo hindi siya karapat-dapat magbitbit ng iyong tsinelas. Entiendes? Bilan! Siya ay isang gurong ginagalang at pinagkakapuri ng mga taga rito. Bilan! At para sa akin, ay sapat nang siya'y maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga taong bayan upang siya'y maging karapat-dapat sa aking pagpapahalaga. Hindi ba? Basta't ang utos kong sundin mo, ayoko makipag... Papa, masama ang katawan ko, tibig ko na magpahinga. Pero hindi ba? Bilan! Bilan! José Fade mucho. Pero... Hay solución para eso. Kung magawa niyo ng paraan na malis sa pagkaguro ang Marapat na yan, ay tiyak na mawalan na siya ng halaga sa mata ni Senyorita Lilia. At maaaring ang maestro na rin niya ang mahihiyang makipagkita sa kanya. No cree usted. Senyorita! Mga... Anong klase kayo mga gwadya? Mga palamulin! Dami-dami ninyo ng isa man lamang sa inyo ay walang nakakita sa pagalit ng inyong senyorita! Mga tanga! Opo, nakita ko po sila. Hindi po ba't nung magkamalay ako eh, ako pa nagbigay ng alarma? Oo, nakita mo. Pero tingnan mo nangyari sa'yo. Pues, ako po! Ay, nang sila, Victor! O ano? Anong nangyari sa lakad nyo? Kung saan-saan na namin sila hinanap. Ngunit hindi namin sila matagpuan. Nagpunta kami sa munisipyo. Sa punduhan ng mga sasakyan. Sa bahay ng mga kaibigan ng Marapat na yan. Maging sa bahay ng mga kaibigan ng Senyorita Lilia.
At maging sa simbahan. Ngunit wala po raw nakakita sa kanila. Maliban po lamang marahil kay Padre Damaso. Sapagkat unabes niyang hindi tinugo na aming pag-uusisa. Ano't bumalik pa kayo? Bakit kayo hindi? At huwag kayong babalik hanggat hindi natatakpuan si Lilian! At lalo-lalo ng lalaki yan! Kailangan pagbayaran niya ang ginawa niyang to! Oras na matagpuan namin sila. Ang marapat na yan. Ay paupayan ninyo sa akin. Tara. Senyorito, may sinabi po sa akin ng mga bata eh. Hindi naman daw yan daw bestong yan. Hindi po sa kanyang bukid. Alam ko po yun. Bakit yung po sa kanyang tatago? Malayo ba yan? Hindi po gano. Total magmamadaling araw na. Kung tayo pilalakad na ngayon, kataon nag-uumaga na rin na tayo. Kaya na. Huwag kang mag-alala. Nakapamahal kita. O siya, lalakad na. Lilian! Tayo na! Lilian!
Kinakailangan! Huwag mong piliting gawin ko yan, Papa. Kailangan patunayan mo sa hukuman. Ang aking hablan lang. Sumama sa kanya sapagkat siya aking minamahal. Wala akong pakialam sa katotohanan. Kailangan mabilanggo ang maestro niyan. Bakit niya lamang ang lunas upang mahugasan sa mata ng taong ginawa ninyo pagkakaroon? Papa, kahit na anong hilingin mo gagawin ko, huwag lamang yan. Yan ang tanging hinihiling ko. Ang itiin mo, marapat niya sa hukuman. Hindi ko magagawa yan, Papa. Kung nais mo, hinalayuan ko na siya. Ako ba yung tititikis? Hindi, Papa. Kung nais mo pa, hindi na ako makikipagkita sa kanya. Gusto mo bang makalimot ako sa sarili ng aking anak? Hindi, Papa. Hindi. Gusto mo ba yung nagtakwil? Kahit na anong gawin mo sa akin. Kahit na ako'y patayin mo. Kailanman na hindi ko maring idiin si Oscar sa harap ng hukuman sapagkat siya aking minamahal. Pinakamamahal ko siya. Pinakamamahal ko siya. Pinakamamahal ko siya. Inuwi ko na siya at sabi ko ako na ako tatawag ng doktor. Kala ko rito para sabihin sa'yo. O siya, takot ako. Sino may kagagawa nito, ha? Tinatlo ko na lamang siyang ganyan. Pinasok tayo ng masasamang loob. Pinuha pero pinagpila natin ang lupa. Tsaka pinatay si Inang. Inang.
Kuya, sasama ako sa'yo. Hindi maaari. Sapagkat ako isang takas na pinaghahanap ng batas. At hindi pa ako maaaring sumuko hanggat hindi ko natatakbuhan ang taong may kagagawa nito, Inang. Hindi ko hinangad na ako'y magkaganito. Subalit ito na yata ang guhit ng aking palad. Kaya't kung kinakailangan ay ako'y magpapakasama-sama na. May paghiganti ko lamang ang ating kaabihang ito. At simula sa paghihiwalay natin ito. Sa harapan ng punto ni Inang, tayo'y tatahak sa magkatalikurang landas upang tayo'y makatiyak ng tagumpay. Ako'y magpapakasama-sama. At ikaw naman ay magpakabuti. Ako'y nananalig na sa ganyang paraan. Ay hindi tayo maaaring kapwa na mabigo. At tandaan mo ang pinagbiling ko sa'yo. Puntahan mo si Anselmo. At sabihin mong ipagbili na yung konting ari-arian nating natitira dyan sa kabilang ibayo upang siya mong magamit sa iyong pag-aaral. At alang-alang sa gunita ni Inang magpakubuti ka sana. Kuya! Kuya, huwag ka lang balik. Kailangan mahuli siya ng buhay. Balikan na siya. At hintay ng aking buda at bago siya siguro. Naintindihan niyo? Mare, ayaw ka rito! Sasama ako sa'yo, kuya! Sasama ako! Kuya, sasama ako! Nabing, di Mare! Kahit ano sabihin mo, sasama ako, kuya! Sasama ako! Tagal! Tama na, Ambrosio. Mabuti pa si Victor. Siya lamang naglilingkod dito sa asyenda. Pinakilala niya ang pagmamalasakit sa ating angkan. Sa pamamagitan ng pagtatapat niya ng iyong kalagayan. Samantalang ikaw, na kaisa-isang anak ko, ay nagsawalang kibo. Para bang hinihintay mo na lamang ang araw na pagtawanan tayo ng lahat. Kaya humanda ka. Lalong madaling panahon ay pakakasal kayo ni Victor. Pero, Papa, hindi ako maaaring pakasal sa kanya. Siya aking kinamumuhian at hindi ko siya iniibig. Pag-ibig! Sa mga sandaling ito ay walang halagang pag-ibig. Kung hindi ka ating kahiyan, na ngayon ay handang pagtakpan ni Victor. Papa, huwag sana kayong padadala sa kanyang pagkukunwari. Sapagkat ang ginawa niyang pangunguna sa akin yung pagtatapat sa inyo ng tungkol sa aking kalagayan, ay maliwanag na siya nagmamapuri lamang. Kanyang paghahandog na ikaw pagkasalan sa kabila ng kalagayan upang tubusin ang ating kahiyan sa isang pagpapakasakit. Hindi ninyo ako nais. Basta! Yan ang aking pasya. Bibigyan ko kayo ng malaking boda upang masaksihan ang lahat ng inyong kasal. Después, maglulunod de miel kayo sa ibang bansa. At hindi kayo babalik hanggat hindi mo naisisilang ang sanggol niyan. Sa gayon ay wala makapagsasabi ng batang yan ay hindi nyo anak ni Victor. Hello. Vámonos.
Patron. Anong patron? Simula ngayon, ay pag-aralan mo lang tawagin ako ng papa. Sapagkat sa lalong madaling panahon, ay tatagda ko ang kasal ninyo ni Lilia. ¿Qué pasa? ¿Qué? Ang karangalan po ay hindi ko malilimot kailanman. Papa. Muy bien, hijo. At gayon din naman si Consuelo. Pag-aralan mo na rin siyang tawagin ng mama. Mama. Muchísimas gracias, mamá. Ah, Consuelo, ayúdame. Vamos a hacer la lista de los invitados. Bueno, hijo. Arihin mo ng sariling tahanan ito. Paeng. Oh. Oras na makasal kami. Ay matutupad ng pangako ko sa'yo. Sa sandaling ako maging may-ari ng Hacienda Calderón, ay gagawin kitang katiwala. Oh. Bakit? Nakalimutan mo na pa nung gabing tagay na ako ni Panong. Nung tayo nahuli niyang nagnanakaw? At napilitan natin siyang patay. Hindi pa pinangako ko niya sa'yo. Ang dinig mo, Magno. Magno, dinig mo? Ako raw magiging katiwala nito kasi Senyorito, hindi po ba kahit na kayo makasal si Senyorita Lilian, ay si Don Ambrosio pa rin ang kikilalaning Panginoon dito? Habang siya'y nabubuhay? Oo. Habang siya'y nabubuhay. Torpe. Ngunit sa sandaling makasal kami ni Lilian, sa palagay ko'y napakadali ng gawa ng paraan upang ang aking mahal na biyanan ay maagang pumanaw, hindi ba? Kaya, uminom ka. At po kami? Oo. Sinabi na. Sa lalong tagumpay ng ating mga pala. Sa bagong magiging may-ari ng Hacienda Calderón. Ako. Sa aking magandang magiging esposa. Si Lilia. Naku, nakakakilabot pala ang mukha nito. Kilabot? Alam mo, Marapat, hindi bagay pangalan mo dito sa bundok eh. Ang nababagay sa pangalan ay Kilabot. Ikaw masusunod. O gayon, mga kasama, makinig kayo lahat. Ngayon ay binibinyagan ko si Marapat sa ngalang Kilabot. Lalabang pa? Ha? Sige, lumabang ka! Wala kang utang na loob. Tapos na ikaw iligtas ko sa isang tiyak na kamatayan, ganyan pa igaganti mo sa akin. Alala mo, utang ko sa iyo nga. Ngunit, yan ay hindi sapat upang ako yung paglaruan. Ang tanging dahilan na ako'y umanib sa iyo ay upang ako'y magkaroon ng mga kasamahan na aking makakatulong pagdating ng araw ng aking pag-iiganti. Kasamahan? Oh, bakit hindi? Ngunit patunayan mo muna sa akin na ikaw ay isang lalaking karapat-dapat na maging isa sa aking mga kanang kamay. Oo. Patuto tayo.
Ano kailangan ninyo? Nakita namin ito, tatawag sila ng nakama eh. Ako tatakot. Paano ba ito? Pero hindi ito yan. Utang nyo to! Kunin ninyo ang lahat ng kailangan ng gamaran ka na! Wag! Wag! Awa ka sa akin! Kaya na siya! Bitiwan sa amin! Bitiwan mo. Iwan mo mo! Kailan pa kita binigyan ng karapatan pang himasukan ng aking kapangyarihan? Maaaring dito, tinatanggap kong ikaw makapangyarihan. Subalit yan ay hindi nangangulugan. Sinusuko ko sa iyo ang aking karapatang punahin ang iyong mga gawain hindi mga tao. Katulad ng panghabing ginagawa mo sa mga taong ating niloloob. Matapos na mo, nakuha mo yung gusto. Pinamatay mo pa. Nakala mo ba ako lamang ang tutututol sa mga gawain mo yan? Itay! Ngayon malamang kung tunay man damdamin. Kaya nakakala ko parang raw kung tayo magkataos. Binibigyan kita ng pagkakataon. Magtanggulan niyo yung sarili. Sa isang laban ng lalaki sa lalaki. Mga bata, huwag kayo makikalam. Dito pa ba kayo mag-aaway? Huwag ka magalang! Dito ay isang dapat ang mula. Kasi ako, ang makiling ay masigit na para sa mga. Ay iniligtas mo ang buhay ko. Kaya ngayon naman ay binabalik ko sa iyo ang buhay mo. Amanas na tayo. Mahal ka ng palis. At isama mo ang sino mang ibig na sumama sa iyo. At ang sino man sa inyo na ibig sumubok sa akin pagkalalaki ay magsalita na. Nakahanda ako.
hihinayan ng sandali. Sandali itong hindi mo papatay sa akin. Ito ang tandaan mo. Sa sandaling tumuntok ka sa buhok na ito ng makinig, ay nangangahulugan ng iyong pagkakaw. Papatay kita. Neta, teka na. May wala ako dito. Señor Huerta. Nasisyan kayo senyora. Lilian, pinagmamasdan kita samantalang sumasayaw ka. At sa aking paningin ay lalo kang gumanda. At alam mo, Salamat. nais mo bang ikuha kita ng mainom? Nais mo bang ikuha kita ng mainom? Huwag na, baka mapagod ka pa. Hindi naman. Kung sa permiso. Nakilala mo na ba Agaw? Ano nga Agaw? Si Gloria. Ano pa naman? Ikaw nag-produce lang yun. Kayo lang parang palagi nawawala ang punyo Hindi na ho balik. Nakita na ho namin. Talagang maganda Ay, talagang maganda ang puko. Siga. Senyorita, meron po tayo sa mga. Bandagan mo, senyorita. Buenas noches. Ikaw si Arturo, hindi ba? Hindi ba? Opo, senyorita. Arturo, anak ni Bano? Mabutit na kapalito ka. Gusto mong minom? Huwag mo. Ang katotohanan, hindi ko pa nalalaman na meron pa akong kasayahan dito ngayong gabi. Pagkatangip na rito, ay atas ang akin tungkulin. Kaya, magpapalo na po muna. At bukas na magbabalik. Bakit naman ang dali mo? Hindi, Mare. Kailangan magdiwang ka. Ba't ang gabing ito ipasalubong ko kay Lilia? Kalimutan na natin ang nakaraan. Magbuhat sa gabing ito ay magpanibagong simula tayo. Mari ba? Mama? Tignan niyo ako. Bagay ba? Nagbihis ka na naman. Hindi ba, Aling Ma'am? Dami namang bibig sa aking damit ng lolo eh. Kapag nasusuot yung mga yan, di ba, lolo? Natural. At bagay na bagay siya yan. Oo nga, pero kaya aga-aga, pero pangalawang bihis mo na yan. Ano mo naman, dami-dami tao pinagaga. Siya nga pala, Arturo. Siya ang aking anak na si Gloria. Anak? Kaya gaganap kang makilala. Salamat. Siya nga pala. Ito ang Sarento. At sila naman sina Don Ambrosio, si Gloria, si Senyorita Lilia, at si Alintelia. Arturo, Magandang umaga po. ikaw na sana ang bahala magpapasensya dahil na hindi nga ako masyado sa pagtulog eh. Napagod ako kasing masyado kagabi eh. Ano ba yung mahalagang bagay na pakay mo sa akin? Si Gloria, ayaw mo bang tulungan ng Tedelia mo maghanda ng milindar para kay Arturo? Oo, dyan ka muna, Arturo. Maupo tayo. Sa paano pa? At saan ko po kaya maaaring makita at makausap si Kuya Oscar.
Kung malalaman ko kung sagat sa tanong mo yan, ay nakahanda akong ipapalit kahit na ang aking buhay. Sapagkat alam ng Diyos, nabuhat nang kami huling magkita sa hukuman, ay wala na akong ginawa kundi dumalangin o oras ko. Sana'y itulot mo kami ni Oscar ay huling magkita at magkausap. Sayang. Asang-asa pa naman ako. So kung meron makakatulong sa upang makita kami ng aking kuya Oscar, ay walang iba kundi kayo. Ang paghahangad mo bang siya makita ay bilang isang kapatid o bilang isang kawan? Pareho. Bilang isang kawan. Kaya ko naatasang bumuli sa kanya. Sa buhay o sa patay. Ngunit bilang isang kapatid naman, ay wala akong tanging hangarin. Kundi, ang siya'y himugin sumuko. Sapagkat yan ang tanging na kaligtasan. Ano yung sabihin mo? Kailangan. Maraman. Oo. Natapi na pa rito upang maningil. Ikaw ang ikagagawan lahat ng aking pagkakaganito. At ang pinapataw kong kabayan ay ang iyong buhay. Ang babae nito. Ay! Iwan! Iwan mo ako! Iwan mo mo! Huwag yung at kailangan mo isang tigaling. Walang hiya! Hayop sinungat! Hindi ikaw si Oscar Marami. Bakit mo nalaman kasi? Ako ina ng kanyang anak. Paano ako kumari magkamali? Ha? Ako ba lang hindi naniniwala? Papanasik! Papa! Yan tatlong babae yan. Dali sa kuta. Pati yung mistis, oh. Okay. Sabi! Ikaw, sama.
Sinong marapat ang hindi? Ang dating maestrong inyong inabi at pinahirapan. Siya wala na. At yan ang dahilan kung bakit ko kayo dinala rito. Upang panabuti sa lahat ng mga ginawa niyo sa kanya. Minahal ka. Huwag mong ilagay ang bata sa iyong mga kamay. Kung sino mas kami nang inakala mo nagkasala sa iyo, bakit di mo kaya hukuman ang humatol? Bakit? Hindi mo ba nalalaman na kayo ngayon ay nasa loob na ng hukuman? Oo. Ang munting parasukat na ito na inukit dito sa gitna ng kabundukan ay isang hukuman. Hukuman ni Glab. At dito, ako ang magsasakdal. At ako rin ang hahatol. Sa inyong dalawa, ang sakdal ko ay pagmamalabis at pagmamalabis. At dahil siya ay hinahatulan ko kayo ng kamatayan. Ikaw pahingong mauna. Dahil dito, ako rin ang berdugo. Kaya't pamili ka. Anong uri ng kamatayan ng gusto? Sa pala? O sa patalim? Maawa ka sa akin, marapat. Sandali lamang. Ipangako mo lamang sa akin. Bubuhayin mo ako. Ay sasabihin ko sa iyo. Kung sino pumatay sa iyong ina. Sino? Mangako ka muna. Nangangako. Sino? Oo. Siya. Huwag kayo makailang! Siya mayroong pagkakautan na ako lamang dapat maningil! Ayun niya kami! Sa'yo, ang sakdal ko ay panlilinlang, pagtataksil, at pagdadalawang mukha. Ikaw ay isang babaeng... Magtigil ka! Huwag mong alpustayin ang aking ina! Kriminal! Mamatay tao! Gloria, hindi ka nararapat magsalita sa kanya. Huwag ka matakot sa kanya, Mama. Hindi sa ako'y natatakot. Dapat niyang malaman na hindi lahat ng tao natatakot sa kanyang pagkahalimaw. Oo, isa kang halimaw! Ang ginagawa mo ay paglapastangan sa isang tao, higit kanino man ay dapat mong ikala. At bakit siya gagawin ng kriminal? Gloria. Delia. Bayaan mo nang malaman ng katuhan. Kapagkat Gloria, ang taong yan, na tinawag mong halimaw at mamamatay tao, ay walang iba, kundi ang iyong ama. Pero hindi ba sinabi niyo ipatay na aking ama? Nilihim namin sa iyong ama. Sapagkat noong panahon lagi mong tinatanong ng iyong ama, ay napakabata mo pa upang maunawaan ang katotohanan. Oo, Gloria. Yan ang totoo. Ma? Oo, Oscar. Si Gloria anak mo.
siya ang pinakamatibay ng katibayan na kailan naman ay hindi ka nilinlang o pinagtaksiling ng bigyan. Kaya ka lamang niya tinalikuran sa harap ng hukuman ay dahil sa paghangad niyang ikaw ay mailigtas sa kamatayan. Sapagkat ang sabi sa amin noon ni si Ambrosio, kapag hindi pinatunayan ni Lilian ang sakdal laban sa iyo, sa oras na ikaw ay lumaya, ikaw ay kanilang ipapapatay. At alang-alang na rin sa pagmamahal niya sa iyo, ay pinili niyang iwan ang karangyang kanyang kinagisnan kaysa pakasal kay Victor. Si Gloria ay isinilang niya sa kahirapan. Pinalaki sa kahirapan. Itinaguyod hanggang sa makatapos ng pag-aaral sa gitna ng kahirapan. Niyan ay matatawag mong panlilinlang, pagtataksil at pagdadalawang mukha. Oo, pagkatabi na lang sakdal malaban sa kanya. Ingatan mo yun. Oscar! Ito! Oscar! Ma! Saan ka pumunta? Sa iyong anak. Nakikinamputukan, baka katamaan. Katagal na sabi kong aking hinintay upang kami muli magkita. Hindi na ako makapapayag na kami magkahiwalay pang muli. Mahal kita, Gloria. Ikaw na bahala sa kanya din. Mama! Ano ba? Oscar! Oscar! Anong Oscar ang sinasabi mo? Eh, hindi magiging akin. Ay, lalong hindi magiging iyo! Sabihan mo mga tao na magkanya-kanya ng takas at kung sino man ang makakaligtas, magkita-kita sa kuweba ng matuwid. Sige na ka lang. Ikaw, Anselmo. Naiwan ka na rito at ikaw ay sumuko sapagkat ikaw naman ay hindi pinaghahanap ng batas. At sabihin mo kay Lilian na huwag mag-alala. Sa unang pagkakataon ay gagawa ko ng paraan upang kapagkita. Diyan ka lang.
ready? Oo. Magkanta lamang kayo. Pagyan mo pa mo pa doon. Bakit yung mga taong bayan? Sandali lamang, kuya. Ito, kung ako ang kailangan nila, huwag mo na isuko yung sarili. Ako na lamang harap. Ikaw ay aking biyag. Tungkulin ipagtanggol kita. Sandali lamang, kuya. Huwag ka sana magkailan. Ito ang pag-uukom ng bayan kay Kilabot. Ano kayo mga tao? Siya ang biyag ng pamahalaan. Ang tanging may karapatan lumitas at tumatok sa kanya. Kaya ang hukuman. Ang sino man lumabag dyan. May lumalabag sa batas. At itinutuloy namin kaaway ng bayan. Kami yan. Kilala namin ang taong ito. At alam namin kung bakit siya pinagtatungkol sa Kilabot. Hindi ba ikaw anak ni Barong? Eh no. Ang palayasing kasasyan ka. Ang marapat na yan. Ang siyang natampun sa'yo. Yan din ang dahilan kung bakit siya pinagtatanggol mo yan. Hindi ba? Kung ganyan, maliwanag ka lahat. Maliwanag ka lahat. Mga kababayan! Pakinggan niyo ako! Marahil ay narinig niyo lahat! Papayagan pa natin ng isang taong katulad nito na nagtatago sa kanyang uniforme ay magtanggol sa isang kilot, sa isang magnanakaw, panggagahasa ng babae. Papayag ba tayo? Hindi! Kung tayo na pahinintay natin. Lai! Senyora, nahuli na raw po ng kustable sa mga Oscar. Ngunit, masumapotang ka ng mga taong bayan. Gawin daw po sa kustable at ikaga po sa krus. Dadalhin pa doon sa harap ng simbahan. Kailangan puntahan natin. Pero mga baka kumatalo sa'yo, no? Matitiis mo bang pabayaan ang sarili mong ama? Nararapat buhayin! O patayin! Nalilimot na ba kayo sa inyong sarili? Hindi ba nyo nalalaman na yung ginagawa ay labag sa batas ng tao sa panas ng Diyos? Ang tao ito hindi mga tao! At lalong higit na hindi mga Diyos! Kaya hindi nyo sa nararapat paligan! Huwag kayong makialam! Alalahanin ninyo na ang katawan ng tao ay nilalang ng Panginoon Diyos upang maging templo ng kanyang kaluluwa. Ang ginagawa ninyong paglapastangan sa taong ito ay inyong pagsasabi sa kanya sa krus at pagkukulang mga bato ay nihalin tulad niya siya kay Kristo nang siya'y bago at kukulin ang mga Hudyo sa kanyang kalbaryo. Yan ay isang paghamag sa banal na kasaysayan ng ating Panginoon Diyos. Andre! Ang pagsasermonize sa pulpito at hindi dito. Ito'y sandali ng pag-uhukom ng bayan ng dahil sa taong yan. Ay siya'y nararapat parusahan! Kung siya may masama o mabuti, ang tanging Diyos ang nakaalam. At kung siya may nakasala, may hukuman tayo na dapat magparusa sa kanya. Kaya, palangawan nyo na! Ibaba ninyo ang taong ito! Hindi pare! Wag! Huwag kayong palinlang sa kanya sapagkat ang taong yan ay si Mabalasik. Ang dating tulisan na matagal ang pinaghahanap ng mga alagad ng batas. Na kung kaya lamang naglaho ay nagpatuloy ng pagkarambong at panunulisan na ang ginagamit na pangalan ay Kilabot. Oscar! Oscar! Lilian! Huwag kang lumapit! Lumayo kayo! Kaya lahat ng ibinibintang niya kay Oscar ay siyang may kagagawan. At kung meron man taong dapat isabi sa krus ay alay walang iba kundi siya. Yan po ang totoo. Ang taong ito nagpakilala sa amin dyan sa Kilabot ang nanloob sa amin at pumatay sa aking lolo. Hindi! Hindi totoo yan! Huwag kayong padala sa pagpupulit ng kasunungalingan ng mga babae ito! Bago ninyo ako ratulan, ay pakinggan na muna ninyo
Ako yung magtatanong. At tingnan natin kung anong kailangang sasagot. Okay. Ano ang taong ito? Ano? Bakit hindi ka sumagot? Siya ang aking ama! Oo! Siya ang aking ama! Narinig na ninyo. Maliwanag ng ating nakasiyahan. Ipagtataka ba natin kung ang dalawang mag-inang ito ay ipagtanggulan tuloy sa ito? Ano ba ating hinihintay? Bakit hindi kayo kapilos? Patayin! Patayin! Pakinggan ninyo ako! Isinusumpa kong lahat ng aming sinabi parang totoo! Ngunit kung tagyang kayo nauuhaw sa dugo ni Oscar Marapat at ayaw na niyong makinig sa katotohanan, ay narito pa ang aking dibdib! Pati kami patayin na rin ninyo! Ano ba inyo hinihintay? Mga duwag! Anong hinihintay ninyo? Huwag kayong padala sa luha ng mga babae ito! Bakit hindi kayo magsikilos? Ano? Anong hinihintay ninyo? Hindi mo yan! Hindi mo masabi yan eh! Salin! Sir! Salin mo yan! Tabiag niyan! Babayan! Kababayan, magsiluho tayong lahat. Magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos na nang dahil sa kanyang kapangyarihan ay hindi niya pinahintulutan na mapahiraw ng ating mga kamay ng dugo ng ating kapwa-tao. At silingin din natin ang kaligtasan ng mga kulang palad na ito. Magsiluho tayong lahat. Namin. Amen. Sa langit ka. Pahin ang ngalan mo. Kapag namin. Parihan mo. Hindin. Ang loob mo. Dito sa lupa. Kaya ng sa langit.